everyone, it's me again, Queen, and welcome back to my YouTube channel. And it's been a while since I uploaded my last vlog or video here in this channel. So 11 months ago, I uploaded why I quit my corporate job. And now, guys, I am so excited to share with you how I started my small business using Maya Credit. If you want to know more about this, don't forget to like this video, subscribe to this YouTube channel, and comment down below, guys, para ma-notify kayo sa mga upcoming vlogs ko pa since I decided to upload regular videos here in my channel. So without further ado, let's go! Since 11 months ago, I quit my corporate job and napagdesisyonan ko na talaga na hindi na ako magtatrabaho at magkakaroon na lang ako ng sarili kong sari-sari store or small business. So, I decided to borrow a loan in Maya Philippines. So, paano nga ba tayo maging eligible sa loan ni Maya Philippines? So, first, it should be like suki ka talaga ni Maya or client ka talaga ni Maya or existing savers ka talaga ni Maya para ma-offeran ka nila ng loans. Since nung nagtatrabaho pa lang ako, sobrang gamit na gamit ko talaga si Maya. So, ayun, na-build ko yung credibility ko, kaya naging eligible ako sa loan ni Maya. So, magkano nga ba ang possible mo na ma-loan dito kay Maya? So, according to this one, sa dashboard ko, guys, sabi dito is, pwede kang humiram up to 250,000 pesos, but it depends on Maya kung maa-approve ka niya. Since ni-offeran ka na ni Maya ng loan niya is depende na yun sa iyo kung ano yung capacity mo to pay for the loans na a-applyan mo. And also, para sa akin, guys, since nanghiram nga ako ng 15,000 pesos dito since I started my small business kasi wala nga akong naipon that moment. So, dito na lang ako humiram kay Maya or nag-loan ako dito. And yes, na-approve naman siya kaagad, guys. And the interest rates na binigay ni Maya sa akin is nasa 2.5% interest lang siya. Hindi ko na siya na-screenshot, but yes, 2.5% interest lang siya per month. And also, guys, sa pag-take mo ng loan dito kay Maya is may interest siya or what we call this one, service fee, I think na 3% sa total amount na hiniram mo. I-deduct mo lang siya yung total amount na hiniram mo deducted by 3%. Hindi ko alam sa ngayon, pero 9 months ago ko pa lang kasi siyang hiniram. So, I don't know the new rules and policies dito kay Maya. So, if flash ko dito, yung maging dashboard mo dito kay Maya kapag nakapag-apply ka na ng loan nila dito. Ayan, ito yung maging dashboard mo. May account number and also makikita mo ang percent, kung ilang percent na yung nabayaran mo. So, since dito sa if-flash ko is fully paid ko na yung loan ko kay Maya. So, ito siya. And additional na din yung interest niya dito. So, most probably, yung 15,000 nahiram ko dito kay Maya is deducted siya ng 3% service fee. And also, ito yung naging tubo niya since umabot siya ng mga 17,000 and more. And ito yung computation ng tubo po niya. So, ito naman, if-flash ko yung mga monthly payments na ginawa ko dito kay Maya, proof na nabayaran ko na talaga siya fully paid for 9 months. And pag-uusapan naman natin dito ang cons dito sa pag-loan mo kay Maya. Kasi nga, marami din akong mga na-experience during sa time na ongoing yung loan ko dito kay Maya, especially in terms of payments. Ang first talaga is yung due date ko talaga is 25. So, every 25th of the month, yun yung due date ko. So, consistently, nakikita nyo naman dito sa if-flash ko sa inyo na confirmation ni Maya na bayaran ko siya, 25th siya, pero ang hindi ko lang alam kung bakit nag-change yung due date niya. Kasi may other due dates ako na 22, meron din iba na 21, meron din iba na 20. So, hindi ko talaga magets kung ano ba talaga yung due date ko. Kasi nga, kapag 25 yung sinunod ko, tapos magsisingil sila sa akin ng 22 or 21 is magiging overdue na ako. So, iyan lang yung cons dito sa loan ni Maya. Kasi nga, ang dami ko nang na-experience. And also,
kapag magbabayad ka ng, for example, nakalagay dun sa screen mo or sa dashboard mo na overdue ka, tatawagan nila even if nakabayad ka na, kasi sa kanilang system ay hindi daw siya nagpo-posting. Makikita lang daw siya sa mismong dashboard mo. So yun, itinanong ko din yan sa agent na tumawag sa akin kung bakit ganun, na bakit hindi kami pareho ng nakikita sa system. So, ang sabi lang niya is, mas makikita daw namin yung updated payments kaysa sa kanila. So, it's very confusing lang that moment kasi nga, I think late ang posting nila kaysa sa pag-reflect ng payment ko dito sa sarili kong dashboard or dito sa sarili kong application ni Maya. If tatanungin niyo ako if good ba to have a credit in Maya, and my answer is yes, kasi okay din naman yung naging experience ko dito kay Maya. It just happened lang yung mga due dates ko and then yung posting ng payment ko na minsanan is delay sa kanila, ang na magre-reflect sa akin is updated siya. Ganon. Pero so far, so good naman talaga ang services ni Maya in terms of their loans only. So, let's focus about loans kasi ang dami ko pang histories and other things na hindi naging good ang relationship namin ni Maya. So, dito lang tayo sa loans. Good naman yung relationship namin ni Maya dito since pagkatapos ko nga ma-fully paid itong loan ko dito kay Maya is inofera na naman nila ako ng another loans kasi nga good payer ako dito sa loan ni Maya. And yes guys, huwag kayong matakot na mag-loan dito kay Maya, especially kapag good payer naman kayo at especially kung gagamitin nyo naman ang pera for business. Kasi nga, sobrang blessed lang din namin ng asawa ko na until now is still running pa rin yung business namin. And yes, fully paid na namin yung naging capital namin sa business namin. And still, our business is still going on. So, ayun guys, sobrang ganda dito kay Maya. At kung may mga katanungan pa kayo na hindi ko talaga na ipaliwanag masyado sa inyo sa video na to, don't forget to comment down below or to ask me any questions sa mga hindi ko masyadong naipaliwanag at hindi nyo masyadong naintindihan. I-comment nyo na lang guys at I'll do my best to answer all of your questions. So, thank you so much for watching. Dito lang po natin tatapusin ang video. And don't forget to subscribe to my YouTube channel and to like this video. I-share nyo din ang video na to. And ayun lang, bye! See you again sa aking next vlog.